best technique para mag-alala siya sa'yo kesa sa bago niya. Yes. Ito mga utol, tuturuan ko po kayo ng best technique or magandang pamamaraan, yung pinaka-best talaga, once na niloloko kayo or kahit sabihin man natin na meron ng bago yung partner ninyo. No? So, kung nasa situation ka man sa ngayon na niloloko, in-echa pera, and yun na nga, nahuli mo na meron nga pala siyang bago, may someone, is panoorin nyo po yung video na ito kasi tuturuan ko po kayo ng magandang pamamaraan kung ano ang dapat ninyong gagawin. So, yes. First of all, syempre, nagpapanik ka dyan, no? Nababalisa, napapraning, hindi mo alam kung ano ang dapat mong gagawin. Kaya nandito tayo utol and matitiyak ko sa'yo. After mong mapanood yung video na ito ay medyo mabunutan ka ng tinik or medyo mas lalong gagaan yung pakiramdam mo. Okay? Nagagarantiya ko yan sa inyo mamaya. So ito ngayon, sa pamagat natin, ano nga ba yung best technique para mas mag-alala siya sa'yo compare or versus doon sa bago niya? Okay, diretsahang sagot. Walang iba utol, kundi ito ha, take note, tandaan ninyo ito. Kailangan ay putulin mo lahat ng connection mo sa taong ito. 0%. Kailangan lahat. Pag sinabing lahat utol, lahat-lahat. Kasi, hindi natin mabibigyan ng pag-alala yung partner mo or yung ex mo man, no? Or kung sino man yung partner mo sa ngayon, or hiwalay na kayo or kayo pa, kung nandiyan ka pa or kung magtitira ka pa ng 1% na connection ninyong dalawa. So ito ngayon, no? Practically, let's say, umuwi pa yung partner mo, no? Partner mo na lalaki, nakikipagkita pa rin sa'yo, diyan pa rin kumakain sa inyo, or let's say na rin, sabihin natin na meron kayong anak. So kaya hindi na puputol yung connection talaga. But ito nga mga utol, kailangan talagang gumawa ka ng paraan na kailangan mong putulin yung connection. 0%, yung tipong parang kuryente, no, or yung kawad na kailangan putulin para maputol yung daloy, para hindi na makakatawid. Kasi yung technique na ito utol ay parang concept ng ito na kung andyan ka lang din naman palagi or nabibigyan mo siya ng kaunting porsyento, is mas lalo lang itong magbibigay sa kanya ng kampante. Yun ang pinanghahawakan niya or pinanghuhugutan niya, kaya ine-echa pera ka, kaya ka nababaliwala, kaya hindi ka niya inaalala. Yun po ang nangyayari dito. So that's why kailangan putulin mo kung hanggat maaari ay agad-agad. After mong mapanood yung video na ito utol, simulan mo ka agad-agad. Yes, simulan. No? Hindi, simulan mo agad-agad. Simulan mo sa ngayon na wag nang makipag-contact sa taong ito, wag nang makipag-connect, ugnayan, even sa mutual friends ninyo. No? So ganito, practically, hanggat maaari utol ay wag mo na siyang pansinin, wag ka nang magpakita sa kanya, wag ka nang mag-feed ng balita, no, about sa'yo or tungkol sa'yo sa mga mutual friends ninyo, sa families niya, relatives niya, circle of friends ninyo. Kailangan is wala talaga. Yung tipong wala siyang mababalitaan about sa'yo. And wag mo na siyang ipagluto, wag ka na ring magpatalik sa kanya or wag mo na siyang tabihan sa pagtulog. Wag kang tumabi talaga sa kanya. Hanggat maaari talaga, kung saan man siya naroroon ay umiwas ka. Ikaw talaga dapat ang umiwas dito utol. Kailangan na ikaw yung gumawa ng paraan. Like I said kanina, kailangan na ikaw ang kumilos dito. Tandaan mo, ayan, pinaulit-ulit na natin ha. So yun po ang gagawin mo. No? Kung tatawag man siya, no, isa pa ito, na tumatawag sa anak ninyo, diretso mo na ipasagot sa anak ninyo. Huwag mo na siyang bigyan ng kahit konting salita man lang. And kung pwede lang yung mga anak ninyo, kausapin mo rin. Na please lang mga anak, wag mo na kayo makibalita sa papa ninyo about sa akin. Kung magtatanong man siya kamusta yung mama ninyo, sabihin nyo okay si mama. Yun lang, simple as that. No? Kasi the more na wala siyang mababalitaan about sa'yo, the more po itong maku-curious. Kumbaga pa, mabibigyan siya ng question mark sa kanyang isipan. Yun po ang tinatarget natin dito.
Kaya kailangan mong gawin yung no contact. Sa no contact utol, 0% talaga walang contact. No, kasi yung iba dito is ginagawa pa or nagkakaroon pa ng excuse eh. Kuya Kiko, no contact pa rin ba yung tawag na nakikipagtalik ako sa kanya kagabi, may nangyari pa rin dahil pinipilit niya ako, kahit ayaw ko, wala, ganun pa din. Kasi nakukuha niya pa rin yung gusto niya eh. No, ang punto lang natin dito utol ay kailangan nating lumabas sa comfort zone niya sa kung saan siya nakokomportable. Kung nakukuha niya kasi yung bagay na kung saan siya nakokomportable, na ito yung comfort niya, is wala, mas lalo kang ma-echa pera. No, it means na pareho lang ito na walang nagbabago, wala namang nawawala. Yes, walang nag-iiba, walang natatanggal. Nakukuha niya pa rin lahat ng gusto niya. So ma-echa pera ka talaga lalo, hindi ka niya maaalala. Mas lalo ka pa talaga niyang ibaon sa limot. Yun po ang mangyayari utol. So kailangan talaga ay kahit anumang gagawin ng partner mo na lalaki, kahit magalit man siya, kahit aawayin ka man, is please, huwag mo pa rin kibuin. Huwag ka pa rin magpatinag. Kuya Kiko, paano yan? Marupok kasi ako eh. Actually, yung karupukan, dahil lang po yan sa kulang sa kaalaman. Kaya ko nga ini-explain lahat-lahat eh, para maunawaan mo ng husto, para mabigyan ka ng kaalaman at saka para lumakas yung loob mo. Okay, ganun pala. So kailangan ko palang gagawin ito kasi ito yung kailangan eh. Ito yung mas nakakainam. Ito yung mas nakakabuti pala. Yes. Kasi ang dami ko ring nababasa sa comment section. Na Kuya Kiko, ang dami pong pang satsat. No, ang dami pang kuda, ganito, ganyan. Kung gusto nila, diretsahang sagot eh. If without further explanations, ay talagang mapa-question ka rin someday. Pagdating ng araw, yes, mark my word, no, babalik ka pa rin sa akin, Kuya Kiko, bakit ganun? No, kasi bumigay ako, ganito, ganyan, dahil hindi ka nakinig, dahil palagi kang nagmamadali. No, kasi sa akin utol, yun din naman sana ang gusto ko noon, nung time na nangangailangan din ako ng mga advices, ng payo, pero ang pinaka-only key is, kailangan lang natin palang makinig ng mabuti. Huwag nating madaliin para mas lalo nating ma-absorb yung bawat advices or mga payo or pinapayo sa atin. So that's why in-explain ko kung hanggat maaari nga paulit-ulit eh. Kasi hindi lang naman ikaw yung may ganitong situation, ang dami. Kaya gusto kong mangyari is hanggat maaari lang ay uulitin at saka uulitin ko pa para ikaw ay matauhan. So yun po, yun ang pinaka-best technique. No? Simple as, tandaan nyo lang na kailangan zero communication or zero connection. Putol. No? Putol yung daloy ng kurente. Simple as that. Trust me utol, once makayanan mo ito, magtataka ka na lang na bigla siyang magpaparamdam sa'yo, kakausapin ka, hahabulin ka, at saka iwi-win back ka ulit. Yes, dahil sa tinanggal mo yung presensya mo sa taong ito. Yun po ang mangyayari dito. Copy? So kung gusto mo mangyari ito sa'yo, gawin mo lang yung sinabi ko. Okay? So sa may mga katanungan mo dyan, yung leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin natin yan dito lang sa ating YouTube channel. And sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.